Mag-iibang bansa muna kami ha, para may pang-araw-araw tayong pangangailangan. O kayong dalawa na bahala dito sa bahay ha. Alagaan niyo isa't isa. Buwan-buwan kami magbibigay sa inyo ng pangangailangan nyo. Siya, aalis na kami ha. Mamaya, pag uwi namin, mamukha kayong mga pinabayaan ng magulang nyo. Oh, ikaw Balsi, alagaan mo tong kapatid mo ha. Ayusin niyo yung pag-aaral nyo. O sige, alis na kami ha. Babay mga anak. Ay naku, sakit nito sa ulo. Umuwi kaya muna tayo sa Pilipinas. Bisitahin natin yung anak natin. Miss ko na sila eh. Sobrang sakit na din ang ulo ko dito. Surprise natin sila para matuwa naman sila. Sige. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Itigil niyo yan! Hoy, ikaw, naturingan ka bang mga kaibigan ng anak ko? Masamang impluensya ka lang para sa kanila. Umalis ka dito! Dumalis ka! Kayo, ba't kayo ginagaganyan ha? Anong ginagawa niyo sa buhay niyo? Ito, amin na nga yan. Ikaw pa naman pinakapanganay. Ayun pa yung tinuturo mo sa kapatid mo. Mga anak, bakit ganito gagawin niyo sa buhay niyo? Kaming tatay niyo nagpapakahirap sa ibang bansa para may pakain sa inyo araw-araw tapos ganito yung susukli niyo sa amin? Mas okay pa nga kami nung wala kayo dito eh. Mas gumaan pa nga yung pakiramdam namin nung nawala kayo eh. Paano mo nasasabi yun, anak? Nasa ibang bansa kami, nagpapakahirap kami para sa inyo. May pangkain sa inyo. May pangtustos kami sa pag-aaral niyo. Tapos ganyan sasabihin niyo sa amin? Hindi namin alam kung saan kami nagkulang. Tapos sasabihin niyo makakatanggap lang kami ng ganyang salita. Sakit na yung dibdib ko. Total, mas okay kayo nung wala kami. Sige, hindi nyo na kami makikita. Sa pagkikipagkaibigan, ang mga makakabuti lamang sa iyo ang iyong piliin. Kung may kaibigan kang may masamang impluensya sa iyo, maaari itong mauwi sa mga maling gawain. Magiging leksyon ba sa iyo ang paghihirap mo matapos mo maramdaman ang kahirapan sa buhay dahil sa bisyo? Uy, nagugutom na ako so kung sumasakit na yung sikmura ko. Sensya ka na ha, wala tayong makakain. Di na rin nagpapadala ng pera si nanay at tatay. Hindi lang kasi nagpapadala sila nanay. Humingi kaya tayo ng mga kain sa mga karinderya. Oo nga, baka mabigyan nila tayo ng tulong. Kung ikaw ay malulong sa bisyo at dahil dala ng gutom, ngunit wala ka ng perang pambili, anong gagawin mo? Wala tayong magagawa eh. 16 lang nga. Pero masakit na basic mura ko eh. Patay ko kausapin si ate mo. Ate, pwede po ba makainin lang po ng isa pong pwede Texas po. Kaso nga lang po 6 pesos ang po yung pwede po ba makainin? Napakamot na lang ng ulo si kuyang naka-blue. Ngunit nang maya-maya, Ano na po kasi simula. Pwede po ba rin? success! Naglabas na nga si kuya ng pera para magbilang kung magkano yung ibibigay niya. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang kanyang tulong. Salamat kay kuya, binigyan pa sila ng pambili ng tubig. Halika't kilalanin na natin si kuya. Sila pag ano, Narinig pang tulak mo na. kanina kuya yung usapan nila. Oo. Na, Tapos yun yung daw pera nila. Kaya yun, ako may extra ako kaya tumulong ako. thank you po. Sinubukan naming pumunta sa ibang karinderya sa loob ng palengke tapos salang na ulit. Ate, pwede po ba makahingi ng kunting pagkain lang po? Bayaran ko na lang po kasi nga lang po kulang na po yung pera ko. Bakit po kasi? Hindi na lang sa Salamat po. Salamat sa kanin, ate! Sa kabilang karinderya, umulit kami ng eksperimento. Natalayo.
Ano lang po? May tagsa 10 piso po po dyan. Po ba dyan? Tagsa 10 piso po. Para po sa kapatid ko. 10 piso po po tayo. Iwala. Wala po ba kayong kahit tig sa 10 kanin? Bigo, ang ikatlong subok. Nakita natin na sa mundong ito, marami pa rin ang may magagandang loob. Ngunit, hindi lahat ay may kakayahang makapagbigay. Kaya, mahalaga na pinapahalagahan natin ang mga bagay na may halaga sa atin. Madalas, ang mga kabataan ay nagiging interesado sa mga bisyo sa maraming dahilan. Karamihan ngayon ng mga kabataan na i-involve sa paggamit ng illegal na droga dahil meron silang dysfunctional family. Anong ibig sabihin? Ang mga kabataan, dahil naghihiwalay ang magulang, si bata nakikitira sa kamag-anak, nakikitira sa lolo at lola. So they're longing for love ng kanilang mga magulang. At dahil gusto nila sa loob ng bahay, meron silang nanay at tatay, pero yung nanay at tatay naghiwalay, yung nanay nasa abroad, yung tatay na maiba ng pamilya, pupunta sila sa kanilang kaibigan. Ang mga relasyon, pamilya at kaibigan ay nag-aambag sa ating emosyonal na kalusugan at kalikayahan. May posibilidad na mawala ang mga ito na maaaring magdulot ng pagbabago sa buhay o pagkasawi. Make yourself busy. Kumuha ka ng mga pwede mong pagkaabalahan, katulad ng nasa school ka naman, why not sumali ka sa extracurricular activities para doon mo ibuhos yung ibang panahon mo. Kunyari, boring ka, doon mo ibuhos. Kunyari, kung into sports ka, sa sports. Kung into arts ka, into arts. Para lang maiwasan. Pag ginawa ko to, ito yung mangyayari sa buhay ko. Masisira yung buhay ko. Mapapariwala yung buhay ko. So, yun na lang yung pwedeng isipin nila para maiwasan yung paggamit ng droga. Sa halip na humawak ng mga bisyong ito, bakit hindi tayo maghanap ng mas positibong libangan? May papayo ko walang may dudulot ang droga. Sabihin niya ng masamang epekto sa ating buhay. Kaya dapat tayo iwasan natin yun. Mag-aral mabuti, sundin ang mga payo ng magulang. O sa mga taong gumagamit, tigil na natin yan. Sa droga, lagi kang talo, hindi ka mananalo dyan. 3 lang ang pupuntahan mo. O pwede kang mabaliw, o pwede kang mamatay, at papalisin ka talaga sa Pasig kasi hindi naman papayag ang lokal na pamalaan na hindi madi-drug cleared ang bawat barangay dahil may mga taong patuloy na gumagamit at hindi tumutugon sa mga programa ng proyekto ng pamahalaan. Ang maipapayo ko dun sa mga taong hindi pa gumagamit pero nagpaplano, huwag niyong subukan. Huwag niyong subukan dahil sa droga, lagi kang talo. Hindi naging madali ang eksperimento na ito para sa amin. Mahirap po, dahil yung pagpaplano pa lang po ng social experiment, katulad na lang po ng paghahanap po ng spot kung saan po namin maisasagawa ang social experiment, paghahanap po ng mga taong pwede po namin ma-interview, at pagpapaalam po sa barangay kung pwede po ba namin maisagawa ang social experiment sa kanilang barangay. Dagdag na rin po ang pagbuhos ng hudan habang naghahanap po kami ng spot kung saan po namin ito maisasagawa. At yung mababa pong tingin po sa amin ng mga tao habang nagpapanggap ng pulubin ay nakakawala po ng motivation po. Mahirap, lalo na hindi ako sanay na i-acting yon. Pero kahit gano'n, nagawa ko pa rin po siya. And doon ko lang nalaman na may mga tao pa rin na mabubuti yung loob and handa silang tumulong. Alamin ang mga epekto ng inyong mga desisyon. Huwag matakot humingi ng tulong o makipag-usap sa mga tao sa paligid nyo. Magtulungan tayo sa pagbuo ng isang mas ligtas at mas malusog na kapaligiran. Huwag subukan kung gusto mong gumanda ang iyong kinabukasan. Ang aming naging social experiment ay patungkol sa human environment system at institutionalism kung saan ang dalawang ito ay nagsama upang talakayin ang mga hamon at solusyon sa mga issue ng sustainable development. Ang HES ay tumutukoy sa interaksyon ng mga tao ng kanilang kapaligiran habang ang institutionalism naman ay ipinapaliwanag ang mga patakaran, normas at institusyon na humuhubog sa pag-uugali ng tao sa konteksto ng kapaligiran.